Hello mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat dyan. So, nandito ako ngayon sa likod ng bahay namin mga kababayan. Kasi, magtanim kasi ako ng abukado ngayon doon sa likod ng kulungan ng baboy. So, may alaga po kami dito na inahin. So, bali tatlo po sila dyan. So, yung isa nanganak po kaninang madaling araw. So, kaya sinipag ako ngayon na magtanim ng abukado doon sa likod mga kababayan dahil nakita ko doon sa may bakanting lote ay pwede pa siya taniman ng puno ng abukado. So, meron akong naisidling dito na abukado mga kababayan. Ayan siya. To. Tapos yung isa mga kababayan, nilagay ko siya sa kaang. So, para siyang bulaklak. So, ito po yung mga bulaklak sa amin dito mga kababayan. Oh, nagtanim din ako ng mga bulaklak dito sa likod ng bahay. Tapos meron din ako mga seedling dito na mga kakao mga kababayan. Dito lang po sa likod ng bahay. Nandito sila. So, medyo makalat po yung nandito sa likod namin. So, ayan yung mga kakao mga kababayan. Oh. So, ito, pwede na to itanim doon sa, tatanim ko to ito doon sa sakahan namin. Tapos, ito, merong lansunis. Tapos, meron ding, mga kababayan, sino yung nakakaalam kung ano to? Ito. Ito po yung, mga kababayan, yung agar wood. Yung sinasabi nila na mahal daw yung agar wood. So ito yung mga kakao, parang malapit na sila mamunga. So ayan, marami pa pala akong itatanim doon sa sakahan namin. Ayan, meron ding limonsito. Ayan, maliliit pa sila. Tapos meron ding mga kababayan, ito mangustin. So, ayan. So, naisidling ko to noong nakaraang buwan. Kapag wala kasi akong ginagawa, ayan. Nandito ako sa likod ng bahay. Ako nagsisidling kasi kapag pumunta ako doon sa sakahan namin, dadalhin ko doon. Tapos may mga sili kami ditong tanim sa likod lang po ng bahay. Tapos, ayan. Tapos, meron din kaming kulungan ng manok dito mga kababayan. Dito kami kumuha ng manok na niluto namin ni Nanay Lorna. Tapos, nandito ako ngayon sa likod ng bahay namin mga kababayan. No? So, ito po yung nasa likod ng bahay namin. Plywood lang po yung nilagay namin dito. Tapos, doon, yero. So, kanina pala madaling araw mga kababayan, nanganak po kasi yung alaga namin na inahin. So, alas 3 pa lang po ay gising na kami ni Kubay. Diyan na kami tumambay sa kulungan ng baboy. Kaya nakita ko doon sa bakanting lote na pwede pa pala taniman doon ng abukado. So, itatanim ko yun lahat ngayon. So, yung may-ari pala ng baboy mga kababayan, hindi po sa akin yan. Meron po akong may amo po ako dyan sa sa baboy. Nag-alaga lang po ako. Tapos, nasa Japan po yung may-ari niyan. Tapos, yung boss ko naman na babae, nasa Jinsan po siya. So, isa po siyang, matalik ko po kasing kaibigan yung amo ko mga kababayan. No? Mabait po silang mag-asawa. So, sila po yung, kumbaga, sila po yung nagiging, namin, sila po yung kumbaga nagpakain po sa amin mga kababayan kasi yung tindahan po dyan sa kanila din po yan. Tapos yung baboy sa kanila din po lahat yan. So lahat po ng mga expenses po namin ay doon po namin kinukuha sa tindahan. So malaking tulong po yun sa amin. So maraming salamat po talaga sa napakabait ko pong amo na nasa Japan at saka yung si Miss Ruby na nasa sa Jinsan. So, na-vlog ko na po yung mga boss ko mga kababayan. So,
pasyalan yung mga luma ko mga upload, yung nauna ko mga upload dahil nakapunta na po ako doon sa kanila, doon sa Jensan. So, nung pumunta ako doon sa kanila mga kababayan, talagang hindi nila ako pinahinga. So, gusto talaga nila na iikot-ikot nila ako doon sa doon sa lugar. So, napakaganda po talaga ng Jensan. So, napakabait po talaga nila mga kababayan. Kasi nung time na mga kababayan, gusto ko sana magtrabaho nung hindi pa ako nag-alaga ng baboy. Tapos nag-chat ako sa boss ko na babae. Tapos magkasama kasi kami noon na sa trabaho. Tapos sabi ko sa kanya, humihingi ako ng advice doon sa naging boss ko na ngayon. Best friend ko pa siya, tapos naging boss ko pa. Humingi ako ng advice sa kanya, tapos sabi ko sa kanya, friend, gusto ko sana magtrabaho doon sa abroad. Tapos ito namang yung boss ko mga kababayan, sabi niya sa akin, ba't ka mag-a-abroad napakahirap daw po ng buhay doon, sabi niya. Tapos hindi mo pa alam kung ano yung mahihinatnan mo doon, sabi niya sa akin. Tapos, ayun, nag-open po si sa akin na baka pwede maglagay ng baboy dito, tapos tindahan, ganon. Kaya ganon po yung nangyari. So, parang 3 beses na po sila pumunta dito sa amin mga kababayan, dito sa lugar namin. Tapos kapag pumunta po sila dito ay iniikot-ikot din po namin sila dito sa bundok. So, wala po kasing ibang mapasyalan dito, kundi yung mga tanawin lang po dito sa paligid. So, ayan mga kababayan, no? So, nagpapasalamat talaga ako sa mga tao na may mabubuting puso. Kaya, hindi po ako natuloy magtrabaho dati dahil po sa kanila. So, ngayon, malaki po talagang tulong yung boss ko dito mga kababayan dahil sa pag-aaral po ng mga anak ko, kasi doon ko po kinukuha lahat ng gasto ko doon sa tindahan, at saka lahat po pati pagkain po namin doon ko kinukuha sa tindahan ng amo ko. So sobrang bait po talaga nila mga kababayan. Tapos kapag yung mga request ko, binibigay po nila sa akin. So minsan sinasabihan pa ako na baka kulang pa daw. So, sobra-sobra na po talaga yung naitulong nila sa amin. So, ayan, magtanim muna ako ng avocado mga kababayan, no? Para meron tayong savings. So, malaking tulong din po ito kapag na-harvest na. So, ito po yung avocado. Madadalhin natin doon. So, nandito na po tayo ngayon sa likod ng kulungan mga kababayan. So, ito tatanggalan natin to ng plastic para mabuhay talaga siya. So, madali lang po yung kabuhayan dito sa bukid mga kababayan kapag masipag ka talaga. So, hindi naman, yung iba kasi nahihirapan sila sa sa paghanap buhay dito sa lugar namin kasi mabagal daw po yung gusto kasi nila mga kababayan yung ngayon sila nagtatrabaho agad-agad meron ng kita. So sa akin naman ay naghihintay talaga ako kung kailan ako magkakapera. So yun yung tinatawag na kontento na tayo sa buhay kung ano meron tayo. So dito ko siya itanim. Ayan, itanim na natin.
Yung lupa po dito sa amin mga kababayan ay kulay orange. Ayan. So sobrang ano niya, lagkit. So kapag hindi ka talaga marunong magtanim dito na ano, hindi talaga mabubuhay dahil yung ganito kasing lupa, kailangan talaga to ng ano, fertilizer. Yung pampataba ng lupa. So sa amin dito, ginagamit namin yung dumi ng baboy para pang-abono. So, nagre-research kasi ako sa YouTube kung paano para sa ganitong mga lupa. Tapos doon naman sa sakahan namin, may itim po yung lupa doon. Ayan. Lagyan natin ng stick. Baka kasi puntahan ni Kubay dito mga kababayan, tanggalin niya. So, lagyan natin ng stick. So, taniman ko sana doon mga kababayan, meron pala siyang rambutan. So, dito na lang sa kabila. Diyan. So, ito yung itanim natin mga kababayan, yung nasa kaang. Para lang siyang bulaklak. So, paano natin ito tatanggalin? Kakagamit tayo ng tubig yan, pang-abon, Kasi sayang naman pag biniba tong kaang. So, wala pala si Nanay Lorna mga kababayan dahil umalis po siya kahapon. Tapos, bago siya umalis kahapon, pinablog ko muna siya kasi wala na siyang upload dun sa YouTube niya. Tapos, in-upload ko kaagad. Tapos, kanina ko pa siya na-i-open dahil na-busy po ako. Tapos, uuwi yata si nanay mamaya ng hapon. So, meron po kasi siyang invitation doon sa, doon sa mga tribal leaders na magsayaw daw sila. Tapos, may darating yata na mga bisita na galing doon sa ibang bansa. So, gusto daw po nila manood sa mga kung ano yung mga palabas ng mga katutubo, kung ano yung mga ugali nila dati. So, isa po si Nanay Lorna sa napasama doon at saka yung atik ko. So, yun po mga kababayan. So, baka magtaka kayo kung walang upload si Nanay Lorna. So, yun po yun. So, ipapadala ko sana sa kanya yung cellphone kapon na yung cellphone, kaya lang ayaw ni nanay, baka daw mawala yung cellphone. So, antayin nyo lang po yung kung kailan siya makapag-vlog dahil busy pa po kasi si Nanay Lorna. Marami siyang mga transaction. So, ayan, itanim na natin ito. Parang dalawa lang po yung maitanim ko dito mga kababayan dahil meron ng doon,
rambutan. Tapos ito, meron ding mulberry. Ito ba yung tama ba? Yung parang strawberry. Ito, galing to sa sa Bukidnon. Tapos meron na din doon siya, lansunis. So wala nang bakante. So doon na lang sa sakahan na itanim natin doon kapag nakapunta ako doon. So yun pala mga kababayan, no, bihira lang po ako nakapag-upload sa vlog ko kasi nagkaroon kasi ako ng nilagnat kasi ako mga ilang araw. So uso po yung lagnat dito sa amin mga kababayan. So kaya yun, hindi ako nakapag-gawa ng mga vlog. So kahit papaano mga kababayan ay nakakatulong pa rin ako kila Nanay Lorna manguha ng graba doon sa doon sa pinagkuhanan namin ng mga graba para lang matapos na agad yung bahay ni Nanay Lorna. So kahit mayroon tayong nararamdaman ay tinitiis lang po natin para makatulong po tayo. So dito mga kababayan, meron ding mga kalabasa dito, no. So sana lang hindi kainin ng baboy kapag nakawala. Ayan yung baboy. Yan yung nanganak kanina mga kababayan. Tapos yung isa nandoon. Marami na palang tanim dito. So meron ding saging malapit ng mahinog. So baka nagtaka kayo mga kababayan dahil bihira lang namin sinasali si Ninita sa mga vlog namin. Dahil po kasi mga kababayan, kapag naisama po kasi namin si Ninita sa mga vlog namin, ang dami po kasing yung mga tao na mapanghusga, yung alam mo yung konti lang yung pangunawa nila. Kaya yun, kapag meron kaming upload na nandyan si Ninita, sasabihin ang galing-galing ni Ninita pero malandi, ganon. Kaya syempre nasasaktan kami mga kababayan, kaya bihira na lang namin si Ninita sinasali sa mga vlog namin. Kaya sa mga nakakamiss kay Ninita dyan, pagpasensyahan nyo po talaga dahil balang araw po ay makikita nyo rin po si Ninita doon sa mga vlog ni Nanay Lorna. So sorry po talaga dahil gusto lang po namin na maano yung mga issue. So masasakit po kasi talaga yung mga comment. So yung ko pala mga kababayan, yung pangalan po ng yung YouTube channel, pinalitan ko po mga kababayan. Isa din to sa mga binabasya ko kasi daw ang taas daw po ng tingin ko sa sarili ko dahil nakalagay naman dyan ay Ma'am Aya. So sa totoo lang po ay dapat po talaga mama po yan, Mama Aya. Kaya lang nag-research kasi ako, meron kasi akong kaparehas na mga pangalan doon sa YouTube, kaya naging ma'am na lang siya, Ma'am Aya Team. So bakit ganon? So yun po mga kababayan, no, pagpasensyahan niyo po talaga. So hindi po talaga ako teacher, mama po talaga yan, kaya lang hindi ko nailagay yung mama kasi meron din po nagngangalan ng mama doon sa YouTube. Baka magkaparehas kami ng pangalan. So hindi naman po porket ma'am po yung nailagay natin dyan, mali naman po yung spelling. Yung ma'am po as in, dalawa po yung letter A. Tapos yung akin naman ay as in ma'am lang po, mama po sana yan, mama. So kaya ma'am lang po yung nilagay ko. So hanggang dito lang po yung video ko mga kababayan, no, kasi pupunta muna ako doon sa sakahan namin. Kasi itatanim ko tong mga natira dito sa yung mga kakao. So abangan niyo po yung iba ko mga vlog mga kababayan. Maraming salamat po sa pag-support niyo po sa akin. And thank you. God bless us.